Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Breaking news, umiinit ngayon sa social media ang balitang umano'y nagtagumpay si Sara Duterte sa isang kaso sa Korte Suprema laban kina Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Laila de Lima. Agad itong naging viral at pinag-usapan ng netizens na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa pagkabigla hanggang sa pagdududa sa katotohanan ng naturang ulat. Gayunpaman, ayon sa mga paunahing beripikasyon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Supreme Court of the Philippines kaugnay sa sinasabing desisyon. Wala ring inilabas na pahayag ang kampo ng mga nasasangkot na personalidad upang patunayan ng kumakalat na balita. Dahil dito, nananatiling questionable ang kredibilidad ng naturang impormasyon. Ipinaliwanag ng ibang eksperto na maaaring ito ay isa na namang halimbawa ng maling impormasyon o fake news na mabilis kumalat online, lalo na kung may kinalaman sa mga kilalang personalidad sa politika. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang masusing pagbeberipika at pagkuha ng detalye mula sa mga lehitimong news outlets bago ito paniwalaan o ibahagi. Sa ngayon, pinapayuhan ng publiko na manatiling mapanuri at iwasan ang pagpapakalat ng hindi kumpirmadong balita. Para sa opisyal at tamang impormasyon, manatiling nakatutok sa mga anunsyo mula sa mga otoridad at mapagkakatiwalaang media sources. Patuloy naming babantayan ng issue ito para sa mga susunod na updates. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Na walang katotohanan yung 18 Marines na mga statement ng 18 Marines. So syempre kanya-kanyang ano yan, kanya-kanya silang what do you call it, labas sa mga eksena. Katulad ni Laurel Chu, yung Department of Agriculture. 'Di ba? Lahat sila i-deny nila itong statement na itong affidavit nitong 18 Marines na ito. At ito rin ayaw i-highlight ng mainstream media kasi nga, karamihan sa kanila ay kasabwat. And I hope, Saldi, pangalanan mo na silang lahat. I challenge, Saldi, na dapat total, pag niredeem mo yung sarili mo. Kasi ako sinasabi ko na, maliliit pa yung mga anak niya, medyo bata pa siya, di ba? Kung gusto mo, ma-redeem ang sarili mo, 'di ba? Mapatawad ka ng taong bayan, at ako nakikita ko na somehow, 'di ba? Nung sinabi ni Inday Sara na sinusuportahan niya or naniniwala siya dito sa pag-expose ng 18 Marines na banggit ni Inday Sara ang pangalan mo, I think, acknowledge ni Inday Sara yung paglabas ni Zaldico. Ako lang naman ay nakikita ko lang naman to sa mga communication, maring mali ako, pero I hope Zaldi itodo mo na lahat. 'Di ba sabi ko sa inyo mga palangga, imposibleng walang CCTV yan. Imposibleng walang picture yan. Nagkamali ba ako? And now, 18 Marines lumabas, naglabas ng picture, naglabas ng DHL document na nag-send ng mga gamit nitong ICC personnel na ito. Di ba? So yun, mga palangga. So, again, okay? Siyempre hindi natin pwedeng boljakin si Kaufman. Tapos na yung boljakan sa kanya. Di ba? Yung pinangako niya sa atin na interim release, chuchucho. Done na yon. Move on na tayo. Di ba? Siyempre, kakampi natin siya, kahit papaano kakampi pa rin natin siya, pero ang question ko lang, yung mga mabulaklak na mga chuba-chuchu, di ba? Yung emotional appeal natin na si PRRD-R80, wala nang effect yun. Wala nang effect sa mga judges yun. Wala na rin effect sa epekto sa kanila dahil kung ang mga judges ay kasabwat or alam nila ang ginawa ng isa sa mga prosecutors sila, kasi magkakapareho lang naman yung mga yan eh. Di ba? Even ang defense, magkakasama sila. Hindi rin natin alam. You know what I mean? Isa ICC sila eh. Magkakasama sila. Sumusweldo sila galing sa iba't ibang state partners. Sa iba't ibang bansa, iba-ibang gobyerno. So sila ay sinusweldohan. Nakikinabang sila doon. So hindi natin alam, pero ang sa akin lang, maganda naman yung pagdepensa. Pero
sabi ko nga, wishful thinking, sana itong tungkol sa bribery na ito ay itinodo niya na. Which is nakita naman natin kung paano siya pigilin ng mga judges para i-redact yung mga pangalan. So anong klase ito? So ibig sabihin, mga kababayan, na okay lang ang prosecution na maghablot ng mga paid actors, na mga witnesses. Pwede na sila, sige, Trillanes, i-ano mo yan, i-recruit mo yung mga putang inang yan. Kasi later on, hindi naman namin ilalabas yan eh. I-redact namin yan. For what? Para proteksyonan ang witness sa Chuchucho. It's really unfair. Kaya wala nang ibang solusyon para pauwiin si PRRD. Tayo dapat ang magpauwi niyan. If you know what I mean. Okay? So wala na yan. Yung mga judges na yan, halos lahat yan, tingnan mo, di ba? Yung prosecutors, yung pagpunta pa lang nila kay Bangag Jr., yung pagkidnap pa lang nila, pagsisinungaling nila, pakipagsabuatan kay Marcos Jr., makita mo na talagang done deal na yan, mga palangga. Kaya, patuloy tayong lumalaban, pero let's look forward na matapos na si Bangag. Kasi para ma-confirm nila, okay, dapat kung fair deal, fair and square, para ma-confirm ang charges kay PRRD, sana yung mga sinasabi nilang ebidensya, ang mga sinasabi nila, tingnan mo, pinatrat si Espinosa, yung mga adiktos, mga raming biktima na mga ginurgur sa bayan natin, na talamak ang ginawa pagdating sa pulburon. Di ba? Kailangan nilang mapatunayan na si PRRD, mga palangga, ay talagang nag-utos na yan, gorgorin mo ang mga inosente. Pero wala namang ganun. Pero again, sabi ko nga, hindi ako pessimistic, pero i-confirm nila ang charges kay PRRD kasi done deal na yan. Di ba? Kaya kahit ano pang gawin nating emotional appeal dito sa mga husgado na yan, na sabi nga natin, hindi naman, kailangan nila si PRRD diyan sa ICC na yan para tuloy-tuloy ang kanilang kitaan. Tuloy-tuloy ang kanilang trabaho daw. Di ba? Binviolate actually nila ang human rights ni PRRD. Di ba? Binviolate nila na, yun na nga, sabi natin, at sabi ng abogado, sabi ni Harry Roque, na 80 years old na si PRRD, dapat binigyan niya ng interim release. Pero ako din, sana, nabigyan, kasi binanggit na iba sa mga lawyers ilan sa mga lawyers ni PRRD, na 'di ba, hindi nila ino-honor or ina-acknowledge yung jurisdiction ng ICC. Kaya dapat challenge din yan sa Netherlands, 'di ba? Dapat challenge din yan, but we don't know ano magagawa natin. Tayo ay taga-masid lamang. So ako, ang pinakasolusyon diyan ay pauwiin si PRRD sa paraan, okay? Sa paraan na hindi kayang pigilan. Okay? So, wala Tagang sinasabi na ni PRRD, tanggap niya na yung fate niya. 'Di ba? Kung magugurgur siya sa loob, which is sad. 'Di ba? Tapos nakita natin yung hayop na Trillanes, yung Bangag, si Torre, si De Lima, yung father diyan, yung pare na demonyo, tumanggap ng pera according to the 18 Marines na nag-deliver ng pera ng sobre at maleta. So walang kalaban-laban si PRRD diyan sa loob ng ICC. Kaya nga, I hope Russia will do something. 'Di ba? Dahil ang Russia ay gigil diyan sa mga judges na yan, mga palangga. Diba? Wala, I hope which is sad. Wala hindi naman natin pwedeng anuhin, di ba? Hindi naman nating, wala nang mangyayari kasi mga kababayan. Pero ito, pwede magkaroon ng twist. I don't know kung, 60 days daw, nila didesisyonan. Like within 60 days, pwedeng within 5 days, 10 days, but maximum is 60 days. Pwedeng magkaroon ng twist siguro. Pwedeng kunyari matakot yung judges kasi nalaman na nila ngayon na itong si Chantal Daniels o yung mga tiwali, Rosato, na nakipagsabuatan sa Pilipinas. Pwedeng ilang percent na maging hopeful ako na mag-change sila ng kanilang desisyon na pauwiin ang PRRD kasi baka mas lalo pa silang madadrag kapag eto
sa trial stage. Kunyari, kinonfirm nila. Then magkakaroon ng trial. Then etong for sure, dito na ito isasama ng depensa. Itong expose ng 18 Marines na naghanap lang ang ICC prosecutors ng mga witnesses na kung sino lang ang itinuro ni Trillanes. 'Di ba? Doon sa testimonya ng 18 Marines na pumasok sila sa Bilibid, tama ba? Sa kulungan na kung saan may mga kinausap sila na para magtestimonya against PRRD. Pati yung kay Kian de los Santos, which is naparusahan ng mga pulis na yun. Di ba? Naparusahan, hindi tinolerate ng gobyerno ni PRRD doon. So what I'm trying to say here, mga kababayan, pwede magkaroon ng twist of fate si PRRD kung matatakot ang mga judges na may kinalaman dito o kasabwat sila ni Chantal Daniels na pumunta sila sa Pilipinas para kasabwatin ang gobyernong Bangag. Si Remulla, si Torre at lahat, si Anyo, lahat ng kuminap kay PRRD. Isa pa yon, isa pang angle yon. Yung kuminap, ato ang pinag-uusapan na lang natin dito, yung 18 Marines, di ba? Na sinasabi na nagbigay sila ng pera dito sa prosecutors. At sinend pa nila yung mga belongings, yung mga naiwang mga gamit from the Philippines to Netherlands and sa US. Di ba? So pwedeng magkaroon ng twist of fate nga or desisyon na siguro, ano lang naman to? I'm just thinking na sasabihin ng mga judges na makasabwat, o wag na natin ituloy. Okay? Wag na natin i-confirm kasi mayayari tayo sa trial. Tama ba? Di ba? Pwedeng ganon. Huwag na natin ituloy, pauwiin na lang natin yan. Total, matanda naman na yan. Kesa naman masira ang buong ICC. Mabuo tayo. Kasi immigration record, meron lahat yan. Yung paglabas at pagpasok nitong mga prosecutors o yung mga tiwaling ICC, di ba? Pwedeng ganon eh. Pwedeng mangyari yun na kesa masunog silang lahat, mataint, which is tainted naman na talaga sila, pero kasi ito may compelling evidence. Ako naniniwala ako dito sa 18 Marines kasi ako ang unang nag-expose niyan. At ang ating puting ahas galing mismo sa DOJ. And also, mismo ang sulat kamay ni Chantal Daniels, ito pwede mo pa forensic. Ito kaya nga nila na-report sa Facebook ko eh. Ito pati mga sulat kamay na ito, akala ninyo, napaka-importante ito when we talk about forensics. Ito, ayan o, yung Cora Frank Jordan, yung sulat kamay niya. Totoo ba yan na ikaw sumulat niyan? Na binigay mo ba yan sa DOJ? Ikaw, Chantal Daniels, yung stroke na mga sulat na yan, kung forensic lahat yan. You know, when it comes, alam niyo naman, may ongoing cases ako na hinarap ako. Napaka-importante lahat ng mga dokumento. Lahat statements, yung calling cards na yan. Pagdating sa trial, sususugin lahat yan. Ito ba, sino ba ang ano niyan? Sino bang sumulat yan? Sulat kamay mo ba yan? But syempre, long-term process. Okay? Long-term process yan. Pero nung lumabas ang 18 Marines, vindicated si palangga ninyo, nakikita ninyo talaga na ang Marcos Jr. at si Lisa Tanas ay dapat na silang kalusin. Dapat na silang tapusin as soon as possible. Kaya nga dapat kayo'y manindigan na. Dahil kung may gerang nagaganap ngayon, mga palangga, sa Iran, between US and Israel, mas malupit ang gerang nararanasan ninyo. Imagine, since 2022, not only sa expose ko, kundi sa testimonya, affidavit, sworn statement ng 18 Marines na halos araw-araw sila nagdi-deliver ng pera ng bayan sa bahay ni Tambalusos, sa bahay ni Bangag sa Paway, sa Forbes Park, sa bahay ni Kimbo, sa bahay ni Escudero, sa bahay ni Loren Ligarda, sa bahay ni Katapang. Lahat ng mga putang ay nakakulang na lang kung pwede nating tadtarin sila ng pinong-pino. Nang matapos na yan, sa totoo lang. Nakaka-stress ang buhay nyo dyan sa Pilipinas. But still, kayo ay
Wala lang, yung iba sa inyo. Ako, I'm praying na sana matapos na ang mga bangag. Ngayon, may mga lumalabas na naman na may sinugod sa St. Luke's. Diba? Sino yung sinugod? 'Di ba? Anong gagawin? Antay na lang natin na mamatay sila. 'Di ba? Hindi pa pumipirma yung mga bulate. You have to do something. Kawawa kayo diyan sa Pilipinas. Sobrang kawawa, nagmumura na ang ebidensya. 'Di ba? Sino yung mga kasama dito? Tingnan natin. 18 Marines, maleta. Ulit-ulitin natin to. Kasi mga kababayan, sobra ang ginagawa ng Marco. Kulang kahit gawin mong bopis ang butod ni Satanas at ang ngiwi ni Bangag. Diba? Hindi na, I don't know, hindi na to maibabalik. Pero dapat mapigilan itong tunay na ang kanilang pagnanakaw. Even may mga trolls. Pinadalan, may binanggit na Dado doon na pangalan. I don't know kung sinong Dado doon. Diba? Sino yon? Imagine ninyo, ganun-ganun na lang. Wait a minute. Tingnan natin to. Percent. Okay, slides. Okay, your computer. Here we go. Ulit-ulitin natin to. Mga kababayan. Kawawa kayo. Yeah. The source of corruption for bribery, ICC and Vicenal prosecutor, yun na nga, palangga. Isa daw ata si Remulla ang sinugod. Dapat mamatay na yung hayop na yan. Matagal na yan, may sakit naman siya. O di ba, umami naman siya may sakit, in-expose ko yan. Tapos later on, sabi, fake news ako. Tapos inamin niya na may sakit talaga yung hayop na yan. Nagpa-process pa. Baka si Bangag o kaya si Remulla. Baka pwede si Bangag. Kasi nga, mamamatay na yan sila eh. Na? Mamamatay na yung mga hayop na yan. Sino yung ginurgur? Dapat may death penalty talaga sa mga corrupt at treason, sabi ni Sunny. Dapat nga hindi lang death penalty, gagawin silang bopis, ipakain sa pating, di ba? Pakain sa buhaya ng, well, kapalangga. Need ng ICC ang maleta. Ang mali-maletang pera, kaya hindi nila yan palalayain pagkakaperahan nila si Tatay Digong. Kaya nga mga palangga mga kababayan, kailangan nyo ng magising. Diba? 2022 pa si Palangga Maharlika nagdadakdak dito. 2022. Ayan kitang-kita yung mga pera na i-deliver sa kanila kay Bangag. Hindi pa ba maging hudyat yan? Pati yung pinag-withdrawhan yan, yung mga bangko, mga kababayan, dapat lahat bitayin. Yung si Stella Kimbo, yung hayop na yan, di ba? Dating teacher na nagta-tricycle. Tapos kung maka-Hermes lahat, dapat isalaksak sa bilat niya lahat ang mga ninakaw nila. May mga isinabi pa ng 18 Marines, yung mga sinakyan nilang mga sasakyan. So dito pa lang, madaling i-verify to. Alangan naman mag-invento sila ng plate numbers. During sa investigation, mga kababayan, malalaman mo lahat ito kung nagsasabi na totoo, which is kahit wala pang investigation, authentication, legitimate lahat ang sinasabi dahil yung mga address na sinasabi nila, 42 McKinley, sa bahay ni Tambaloslos, sa 40 Nara Street, 30 Tamarin Street, na sinabi din ni Gotesa. Yung mga pictures na ito, okay, na naghahanda sila na para sa delivery nila, mga palangga. Ayan ito yung mga dinadasal ko dati na sabi ko sana may lumabas na mga pictures and videos. Kaya nga vindicated si Palangga ninyo, lahat ng in-expose ko sa inyo ay makatotohanan. Kita nyo, pasikretong kinuwaan ng mga escort o ng mga Marines itong mga kasama, itong si Chantal Daniels at itong kasama niyang mga ICC investigators. Nakuhaan nila lahat yan. So ito, matibay na ebidensya to para isampal din ito sa ICC
at dito sa inyo, sa inyong mga, dyan sa Pilipinas, na kailangan nyo manindigan. Binababoy na kayo ng Marcos Jr., ibinibenta kayo lahat sa banyaga. Tapos the fact na gustong makipagdigmaan sa China, di ba? Pero nakikipagtrayduran sa mga banyaga sa ICC para what? Pahirapan ng isang presidente na nagbigay ng kaalwanan sa bayang Pilipinas? Ito, tignan itong mga, ano na to, itong pinapakita ko ngayon. Ito yung mga schedule ng mga drivers at ng mga security. Ito sabi ko kasi inyo, mga compelling evidence ito na pwedeng isampal doon sa ICC, sa chamber na yon. Ayan Delcor Murphy, na ito yung ito yung pinakita natin kanina. Ito yon. Pinakita natin kanina, mga kababayan, na nag-send ng mga gamit o mga naiwan nilang gamit sa Pilipinas dito sa hayop ng mga tiwaling ICC na ito. Hindi pa ba sapat sa inyo to? O talagang ang mga Pilipino ay titiisin na lang ang giyera sa kahirapan sa Pilipinas. At yung mga pulis, yung mga AFP na supposedly tagapagtanggol ng bayan, which is nakakatanggap sila ng maleta, mga kababayan, ay wala na talagang pag-asa ang Pilipinas kundi ang peaceful revolution. Kailangan ninyong manindigan dahil dito pinapakita ang mga demonyong kongresista. Si Abante, si Adjong, si Alvarez, si Jojo Ang, Baronda, Barbers, Bernos, Brosas. Ayan Castro, Chua, Dalipe, De Lima, Fernandez, Dan. Okay? At marami pang iba ay tumanggap ng mali-maletang pera. Hindi pa ba enough yung mga ebidensya na yan? Ayan, yung mga maleta nakaguhit. Grabe, no? Hindi pa ba enough sa inyo para kayo ay manindigan at patalsikin ang isang adik na presidente? Ito na ang tipping point. Ito na dapat ang turning point para sa Pilipino na mapanagot itong mga hayop na ito. Kaya tama si PRRD, dapat yung tawag dito, yung House of Representatives ay malubog na or mawala na or matunaw na dahil lahat halos magnanakaw. Ayan, tignan nyo, yung mga maletang yan. Pero siyempre, yung bangag dyan, ilulusot nila. O paano yun nasabi na ang laman yan ay pera, ganyan-ganyan. Ipinakita yan dito na ang mga pulis na ibang mga tiwali na nag-escort ay nagnakaw pa. Ito na nga, mga active na pulis na nakatrabaho nila. Ayan, ang mga pangalan. Dichoso, Nugid, Calleja, Belien, John Bourbon, at marami pang iba na nagnakaw. Ayan, kitang-kita, may pera.